Alright, at dito naman tayo ulit ha. Magandang umaga dyan sa ating mga viewers at sa mga solid supporters natin dyan sa sa channel ni Kapidi Bukis, ano? At lalong-lalo na dyan sa mga OFW natin, mga ka-DDS dyan. Mga salamat ng marami sa inyo. At saka shout out dyan sa mga taga Maisog, supporters. Shout out sa inyo lahat. At ito tayo guys, mag-reaction na naman tayo dito kay dito sa Tuwaso sa Quadcom. Tawag nito investigation regarding doon sa drug war at saka doon sa mga AJK ni kuno or di umano ni Pangulong Duterte. Sabi nila na drug war daw na involved. So dito tayo pakinggan natin guys kung ano natin siya anuhan natin, reaksyonan natin tong kay Attorney Jokno dahil iginigiit talaga niya na kay Duterte talaga yung mga EJK dyan. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang pinagsasabi niya dito. Okay guys, pakinggan natin. No. Thank you Mr. Chair, Your Honors. Unang-una po, ako'y nagpapasalamat kay Nanay Arsenia at kay Nanay Elizabeth. Bilib na bilib po ako sa inyong katapangan at kami po ay nakikiisa sa inyong pakikipaglaban para sa hustisya. Ang mga nanay po yung mga biktima ng war on drugs na hindi talaga napapag-usapan kasi ang karamihan ng napatay nung panahon na yon ay mga lalaki. Pero sila yung nawalan ng asawa, sila yung nawalan ng mga anak, at sa kanila rin napunta yung burden nung nawala nga yung mga mahal nila sa buhay. I think that we should also honor and recognize the hardships that they have had to go through because of what happened during that time. Ang nangyari po sa inyo, Nanay Arsenia at Nanay Elizabeth, ay hindi lang kayo nag-iisa. Dahil sa aming pag-aaral ng mga kaso ng war on drugs, pare-pareho po nakita namin pattern. Unang-una, pinapasok nila yung mga bahay na walang warrant of arrest o walang search warrant. Pangalawa, sinasabi nilang nanlaban yung mga biktima. Pero obvious naman sa pagbasa namin ng mga police report na cut and paste lang po ang mga version ng police. At karamihan din sila ay naging biktima ng war on drugs dahil nailagay lang yung kanilang pangalan sa mga drug list. Director General Lasso himself admitted before this Quadcom that of the 6,000 plus names on those lists, up to now, only 1,500 have been validated. Gusto ko rin pong ibahagi sa inyo na sa isang report na sinubmit ng PNP sa kaso namin sa Korte Suprema, sabi po nila, out of 42,268 police operations conducted from July 1, 2016 until 30 November 2017, only 507 or 1.2% were authorized or based on warrant of arrest. Wala po silang binigay na numero pagdating sa search warrant, pero doon sa mga inaral po namin na kaso, iisa lang ang nakita namin na home invasion na may search warrant. It would be good perhaps to ask the PNP to submit their data from 2016 to 2022 of how many home invasions were actually authorized by a search warrant. Basic na basic po sa batas natin na yung a man's home or a person's home is his castle. And no one can enter or invade our homes kahit po maliit lang na bahay yan, kahit na sabihin natin yero lang ang bubong niyan, bahay pa rin yan. At hindi yan pwedeng ipasok ng pulis, ng militar o kung sino man na walang warrant of arrest or search warrant. Yun na nga din, kahit bahay nga, siyempre, kung kailangan pa ba ng warrant of arrest kung nakita na nga nandyan na sa yung mga suspect at saka yung mga criminals na or either mga drug pusher, natural, hindi na mo na kailangan pa ng warrant of arrest kung nakita mo na nandyan pumasok. Kailangan mo nang anuhin dyan, on the spot yan, ano ba naman, kailangan talagang nyo na lang talaga na nyo para doon lang si Duterte, di ba? Ay nako talaga, hanggang ngayon di pa rin makamubom ito si Jokno na to. Kami rin po ay nakikiisa kay Attorney Lopos at sa kanyang pinatay na kapatid, si Tata Rex. Siya po ay isa lang sa more than 16,000
na napatay na mga riding in tandem, na mga nanlaban na hanggang ngayon pagala-gala pa rin. Hindi man lang natin alam kung sino-sino sila. I cannot imagine that there are thousands of serial killers. Ayan, tingnan mo, paano niya nalalaman na pagala-gala. So, kilala niya, pagala-gala. At saka, ano daw, hindi daw niya malalaman kung sino-sino sila. Kayo na nga nagsabi na nandyan pagala-gala. Kung alam niyo naman pala na yun ang mga ano dyan, di dapat pa-report nyo na, pinapaano mo nyo na yung mga tao na yun, pinapahuli nyo na. Dahil alam nyo na. At saka, ang lakas niya ng ano na ngayon, dahil siyempre sa inyo na yung administrasyon na naman ngayon. Tingnan nyo na, ano bang ginagawa ng PNP? Ang adik, hindi, anong tawag ang sinasabi niya noon? Hindi daw, yung adik, hindi daw nila ginusto na maging adik. Ang gusto lang nila tumikim pero hindi sila adik. Ano ba naman niya? O, di ba? O, ayan, attorney, adjok, no? O, ano naman yun? Magbumbon ka na. Kung plano niyo pala talagang dyan, pipilitin niyo. Kumbaga magpabango kayo na talagang gusto niyo tumakbo ulit, magpabango kayo para at least medyo maganda naman ang nyo. Hindi na naman kayo diretso sa inidoro. Diba? Oh, yan. Di tuloy-tuloy guys. Still walking our streets. Baka po, katabi natin sa karinderya yung mga yan na hindi natin alam na mga pumapatay pala sila. Talaga. That's why I would like to thank also the Quadcom for the opportunity to have the victims appear and testify before you. Maraming salamat po. Thank you, Attorney Jokno. I have your list of... Oh, yan. O, di ba? Ang inano niya na ganun daw. Ganun. Pinipili talaga niya, guys. Na kalain mo yan. Sasabihin niya na nandyan lang daw. Nasa tabi-tabi. Nasa baka hindi niya tinalam. Nakatabi mo lang yung mga killer. Ano ba? Oh, di ba? Oh, dito tayo, guys. Dito tayo sa pulisya, sabi yung isang pulis na si SPO4 Buenaventura at saka dati daw siyang driver ni President Duterte. Pakinggan natin, mayroon siyang statement dyan sa sa Quadcom din. Pakinggan natin, guys. Thank you, Your Honor. Good afternoon, Mr. Chair and members of the committees. I am Sanson Antioquia Buenaventura, a retired police officer with the rank of Senior Police Officer 4. I retired from the police service noon pa pong December 31, 2008. Mula noon, namuhay na po ako bilang isang sibilyan. Dati po akong security driver ng dating Mayor Rudy Duterte sa Davao City na naging presidente ng Pilipinas. Sa totoo lang po, right after my retirement, hindi na po ako naging security driver ng dating MRRD. Dahil po ang gusto niya ay isang police officer ang maninilbihan bilang driver niya. Kaya mula po January 1, 2009 hanggang noong campaign period na tumatakbo siya bilang presidente ng Pilipinas at nanalo siya, hindi na po ako nakakasama sa kanya. Hanggang ngayon po, Your Honor, Mr. Chair. Sa mga sinasabi nila at lahat lang akusasyong idinawit nila sa akin, wala pong katotohanan lahat ng mga yon. Nanood po ako sa Quad Committee's investigation at lumabas at binanggit ang pangalan ko from the affidavit of Colonel Royena Garma. Ayon sa affidavit niya, nakatanggap siya ng pera mula sa akin at sa dalawa pang tao na binanggit niya na sina Sergeant Swan at isang alias Boy Al. Ayan, guys, putulin muna natin to, no? Ito sinasabi niya. Ngayon, ito na naman, nagsasalita siya dyan dahil nabanggit daw di umano yung pangalan niya dito kay Colonel Garma. Kaya siya dito sa Quadcom ngayon, umatin siya or nandyan siya ngayon sa Quadcom. Umatin siya para at least ipaliwanag yung sarili niya at nagpaliwanag din siya na dati siyang driver ni Duterte noong 2008. Tapos nagretiro na siya, so wala na siya sa ngayon. So kumbaga, kung 2008, malayo-layo, biruin mo, 2016 lang nagtumakbo si tapos nagkaroon na ng mga doon. Sa bagay, yung mga dit squad na sinasabi diyan,
before pa diyan tumako si Duterte, nandyan na talaga yan. Pero nagpaliwanag sa sarili nito na dahil idinawit siya ni Colonel Garma. Pakinggan natin. ALSI. Bilang reward money para sa AJK na nangyayari dito sa ating bansa. Sa akin, hindi po totoo. Yan po ay hindi totoo. Sa mga naririnig kong mga napag-usapan sa Quad Committee investigation na may kinalaman kay Colonel Garma, tulad ng nawawalang pira sa PCSO, mga kamag-anak niya, pati anak niya na pinapasok ng trabaho sa opisina ng PCSO, mga ari-arian niya sa labas ng bansa at dito sa Pilipinas, mga nangyayari sa Cebu ayon sa dating Mayor Tammy Osmeña at kung ano-ano pang findings laban sa kanya. Itong mga pinag-usapan ito marahil ang dahilan kung bakit idinawit niya ang pangalan ko. Inakusahan niya ako na nagbibigay ng reward money for AJK para ilihis lang ang investigasyon laban sa kanya. At upang maging mas kapani-paniwala, sinabi niya na siya ay nakatanggap ng 3 beses mula sa akin na reward money para sa AJK. Your Honor, Mr. Chair, sangayon po ako sa mga sinabi ni Honorable Congressman Akop sa matrix na ginawa ni Colonel Garma, kung saan wala at hindi kasama ang pangalan niya sa lahat ng kinasasakutan niyang issue. Iniiwas niya ang sarili sa investigasyon. Gawa-gawa lang niya ang lahat para makaiwas siya sa lahat. Yun, tama yun. Talagang iniiwas talaga ni Colonel Garma dahil nabigyan na nga siya ng script nila ni Congressman Dante at saka ni Abante at saka ni Fernandez, ni Dan Fernandez. Kaya nga gano'n na lang ang pinag-ano niya, gagawa niya ngayon. Lahat ng mga nanahimik doon isinali niya dahil para lang at least akala niya hindi maglalakas loob magsalita. Kaya ngayon ito na naman pangalawang ano to dahil hindi lang ito na isama doon sa Senate at itong si Buenaventura, kaya diyan siya ngayon nagsalita na sarili niyang version. At lang mabibigat na issues laban sa kanya at kinasasangkutan niya. Your Honor, Mr. Chair, Colonel Garma should not accuse anybody to save herself. She has to prove every accusation she makes with evidence, hindi lang sa salita o sabi-sabi niya. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Chair and members of the committees. Thank With the you. permission of the chair, Yes, please proceed. Mr. Buenaventura, Yes, Your Honor. taga saan po kayo? Saan po kayo nag-originate? Ito guys, panuorin natin tong si Congresswoman Luestro. Attorney ito kasi, kaya sanay na sanay siyang gumisa ng source dyan. Akala nila yung akusado ka na talaga na dahil yung mga pananalita niya at saka pag niya, parang akala mo nasa inaano na niya yung ginagawa na niyang tawag nito, yung parang ginigisanan niya na para lang maipasok niya na kumbaga parang mabibitag niya sa galing din sa bunganga ni SPO4. Kaya ito, pakinggan natin. Or where were you born and raised? Davao City po. Davao City. Yes po. At I understand you're a police officer before your retirement. Saan po ba kayo nag-aral ng pagpupulis? Davao City po. Davao City rin po. And kayo po ba ay mayroong sariling pamilya? Yes, Your Honor. May asawa at anak po kayo? Yes, Your Honor. Taga saan po ang napangasawa nyo? Taga Davao din po. Going back to your police career, sir, saan po ba yung unang assignment nyo? Turil Police Station po. Saan po yon? Sa district ko, 3rd District of Davao. Turil Third. Police Station, Turil, Davao City. Turil, Davao Yes, City. Your Honor. Anong taon po ito, sir? May 16, 1978 po. 1978. Pagkatapos po ng assignment nyo sa Turil, saan po ang sumunod? Tugbok Police Station po. Bugbog, Tugbok, Mintal, Davao City. Tugbog. Police Station, Mintal, Davao City. Mamaya Sa Davao mabugbog ka din po dyan. ito. Yes, Your Anong Honor. taon po ito? Hindi ko na maalala, Your Honor. Can you please give an approximate year? 1980s. 1978. Hulaan mo 81? na lang. 1981. I'm not Pagkatapos, sure, Your Honor. I'm not sure. Maybe. pagkatapos po ng Tugbog, sir, saan po yung sunod na assignment nyo? Sa Davao City po. Saksa. Sasa, Davao City. Your Sasa. Honor. Sasa Police Station, Davao City.
And can you please cite also the approximate year? I'm not sure, maybe 1983. Not sure, Your Honor. 1983. After SASA, saan po kayo sunod na na-assign? Doon na po kay Juan, na naging security driver na po ako ni then Mayor Rudy Duterte po. Maari niyo po bang ikwento sa amin kung paano kayo napunta kay President Duterte during that time? Mayroon pong order from Davao Metro Discom din na i-assign ako sa City Hall under Mayor Duterte's term. Whose order was that, sir? Davao City Police Office po. Oh, so the order came from the Davao City Police Office. Napunta po kayo sa Office of the City Mayor. Mayor. That was 1988. 1988. And starting from 1988, you work for Mayor Duterte. Can you please describe to us ano ho bang naging nature ng trabaho nyo? Sa noon ay Mayor Duterte. Security driver po. Driver nga, attorney. Driver nga siya. Security driver. O, kung may siya, magsi-security siya, tapos siya magda-drive din. Attorney. Security driver. And Yes, Your Honor. I wish to believe that as security driver, sir, kayo po ay halos 24/7 kasama ni Mayor Duterte. Yes, Your Honor. Paari niyo po ba siyang ilarawan? Anong klase po bang principal or VIP si Mayor Duterte? Simula nung 1988 hanggang... Alam mo, ito talaga parang nung nandyan ka sa, husgado na kailangan mo nang ipaliwanag lahat yung mga Hindi na lang yung yes or no na lang, yes or no. Ngayon talagang gusto niyang parang parang nasa hukuman ka na, nasa korte ka na talaga ba? Di ba? hanggang 2008 kung saan kayo po nagtrabaho bilang driver security. Para sa akin po, mabait po si Mayor Duterte. And can you please share some incidents kung paano nyo po na-conclude na mabait si Mayor Duterte? This is 20 long years and Ano ba naman? Kailangan pa bang na mabait nga. Once na mabait yung hindi mo na kailangan in-conclude yun. Lahat ng doon, katulad ng mag-support din pagdating sa lalo na sa financial basis, sa pamilya. Pag ang amo mo is mabait, hindi mo na kailangan ano ba naman si attorney? I am sure marami ho kayong pwedeng ibahagi sa amin. Ano po yung personal nyong experience? Why you are Marites din saying talaga to. mabait na principal si Mayor Duterte? Ganito po, minsan, kung gabi magkuhan kami magpatrol, may madaanan kaming tao, tanungin niya kung saan ka mag-uwi. We out in the morning. Tapos sabi niya, Juan si Tatay Digong. kilala siya, Mayor Duterte, saan kayo mag-uwi? Palakpakan. Para hindi daw matakot. Sabi niya sa Santa Cruz, Mayor, outside Davao City. May dalang bata, may dalang anak niya, 3. Husband, wife, at saka yung anak nila na maliit. Sinabihan ni Mayor yung backup, ihatid niyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. Meron So, kaya sa Batangas inihatid yan, nila. attorney? Aside from that, Attorney, meron kaya sa inyo sa Batangas yan? May ginagawa niyong pag sa mga constituents niyo na madaanan niyo? Meron kayang eksena na ganyan doon sa inyo? Diba? Dapat ganyan ang ginagawa niyo. Inaano niyo, baka mamaya pati yung asawa niyo katulad noong diyan di umano na tinatago niyo daw. Mr. Buenaventura, bukod ho dun sa paghahatid, dun sa nadaanan yung mag-ina, ano pa ho yung mga insidenteng maaari nyo ibahagi sa quad? Bakit nyo sinasabing mabait na principal si Mayor Duterte? Minsan po, manonood siya ng news every afternoon, 5 p.m. Minsan may maghingi ng tulong yung mga bata na malaki ang ulo. Tawagin niya ako. Tawagan mo si Bong. Sagutin mo ang gastos doon sa ospital. Tapos, huwag niyo nang sabihin kung saan galing. By Bong, are you referring to Senator Bongo? Yes po, yes po. And with respect to you as a driver bodyguard, personal driver and bodyguard of Mayor Duterte, ano pong naaalala niyong insidente why you are concluding na mabait na principal si Mayor Duterte? Sa inyo pong personal na buhay, ano pong nagawa ni Mayor Duterte? Marami po. Can you please... Ma'am, marami po. Marami po yung wala pa kayo sa kalingkingan ng ginagawa ni Tatay Digong.
Wala pa kayo sa kalingkingan. Oo. Tsaka kung ano man yung pinagdaanan yun sa pagiging politiko, ewan, kung nandyan nasa kalahati or kahit nasa 1/4 na lang, wala pa talaga. Chair Sam? Yung mga bata na cancer patient, binilihan niya ng bahay. Sir, I am referring to your personal and family life. Ano po naitulong sa inyo Yung ng asawa dating ko po, Pangulo? kasi yung asawa ko may cancer, breast cancer po. Tapos sabi niya, anong problema mo? Sabi ko, okay lang sir. Sabi ko, okay lang. Tinawag niya si Bong, Bong, tulungan mo si Sunny. Yung tinulungan po ako. 2 beses na operahan yung misis ko. Cancer patient. Ngayon po, at least, wala na siya. Okay na. Ayos, actually, na-cure po siya, na-cure. Oh, di ba? Ganyan si Tatay Digong at Congresswoman. Ganyan. Ganyan yan sa Davao. Alam mo ba naman? Kaya dapat yan ang tularan ng mga mga politikong pulpul dyan sa nyo, sa House of the Crooks kamo. Di ba? Ayan, tuloy. Nasaan po yung misis nyo ngayon? Nasa Davao po. And in addition po dito sa hospitalization ng misis nyo, ano po ba ang naalala nyo na naitulong ni Mayor Duterte sa pamilya nyo? Siyempre, financial. Wala naman po, kasi ako po, talaga, may sinabihan si Mayor. May sinabihan siya na yung sabi niya, son, sabi ni Mayor, ito si, not to drag myself, ma'am. Sabi niya, ito si Sunny, wala talagang binigay sa akin tong problema. Tinutulungan pa ako. Kasi hindi kasi ako nagakuha sa kanya, sir, ganito problema ko, sir, bahay. Wala po, wala talaga. Kung ano lang ang kuha niya, ma'am, na siguro pag wala talaga, kahit sa school, hindi ako nagakuha sa kanya na may problema ko sa mga anak ko sa eskwelahan. Magkano man lang kuha namin, walang trabaho pa yung first mga asawa ko. Wala, hindi ako nagakuha sa kanya na ganito, ganyan, kuryente, wala talaga, ma'am. Are you trying to say, Mr. Buenaventura, that for a period of 20 years, that is from 1988 to 2008, Ma'am, sorry po. ang sinasabi niyo po ba simula 1988 hanggang 2008, ang naging personal na tulong lang sa inyo ni Mayor Duterte ay yung pagpapa-ospital ng inyong misis at wala nang iba? Minsan po, siyempre, pagdating ng Christmas, bigyan ka ng bonus, ganun. Pero kahit nagpatayo ako ng bahay, wala man, hindi man siya nagkuhan. Hindi man na din ako nagsabi sa kanya. Nagpatayo ako ng bahay, sarili ko, unti-unti. Hindi man ako nagsabi sa kanya, nagpatayo ako ng bahay, so wala. In other words, Mr. Buenaventura, aside from the modest gifts during special occasions, ito lang ang naaalala niyong naitulong na personal sa inyong pamilya, ang hospitalization ng inyong breast cancer na misis. Mayroon naman, ma'am, pero hindi ko na makuha niya, ma'am. Mga konti-konting bagay. Minsan, bigyan ka ng sapatos, search, ganyan lang, ma'am. Mr. Buenaventura, how well do you know the President? Gaano niyo po kakilala si Pangulong Duterte? Mabait po siya sa tao. Bukod po sa mabait na sa tao, what else can you say about him? Kilala niya po yung mga kriminal. Mabait si Tatay Digong. Mr. Buenaventura, I wish to believe na dahil kayo po'y taga Davao, doon kayo pinanganak, doon kayo naging pulis, doon kayo nagkaroon ng unang assignment hanggang sa napunta kayo kay Mayor Duterte. Talagang kilala niyo po si Mayor Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. As a matter of fact, 20 years of your career in the Philippine National Police was spent with Mayor Duterte. Tama po? Yes, Your Honor. At nais ko po sanang tanungin ito hong mga personalidad na babanggitin ko sa inyo na sa tingin ko po'y kilala nyo ito dahil sa haba ng panahon nakasama nyo siya sa inyong trabaho. Nakikilala nyo po ba si Police Chief Inspector Ernesto Makasait? Yes, Your Honor. Sino po siya? Bimidal Police Officer ng Davao City yun. How about SPO4 Desiderio Dick Cloribel? Yes, Your Honor. Kapwa police ko po. How about SPO4 Fulgencio Pavo? Yes, Your Honor. SPO4 Bienvenido Laud? Yes, Your Honor. SPO3 Jeremias Baguhin? Yes, Your Honor. SPO2 Teodoro Pagidobon? Yes, Your Honor. And PO1 June Naresma? Yes, Your Honor. Would you confirm with us na ito pong mga police na nakikilala nyo ay miyembro ng Anti-Crime Task Force ng Davao City Police during the time of Mayor Duterte? Headed by Colonel Makasait, Your Honor. Yes. I will be proceeding to the next batch of police officers, Mr. Buenaventura. Nakikilala nyo po ba si SPO3 Reynaldo Capute? Yes, Your Honor.
How about SPO3 Simplicio Capute? Simplicio. Simplicio Capute. Simplicio Caputi, wala po. SPO2 Antonio Balolong. Yes, Your Honor. SPO1 Jim Tan. Yes, Your Honor. SPO1 Ben Furog. Yes, Your Honor. PO3 June Cabalinan. Yes, Your Honor. PO2 Arnold De Chavez. Yes, Your Honor. PO2 Rezalino Aquino. Yes, Your Honor. PO2 Jovencio Humawan. Yes, Your Honor. PO2 Enrique June Ayaw. Yes, Your Honor. PO1 Tata Migueliano. Yes, Your Honor. PO1 Ronald Lau. Yes, Your Honor. PO1 J. Francia. Yes, Your Honor. PO1 Reynante Medina. Yes, Your Honor. Senior Inspector Junicio Abude Jr. Yes, Your Honor. Bakit niyo po sila nakikilala? Kapwa pulis po sila. Kapwa pulis ko po from Davao City. And would you confirm that they are members of Heinous Crime Task Force? Yes, Your Honor. And that was also during the time of Mayor Duterte? Yes, Your Honor. Ang sunod ko pong itatanong sa inyo, nakikilala niyo po ba si Edgar Matobato? Nakilala ko lang po si Edgar Matobato sa Samal Island, Your Honor. Paano niyo po siya nakilala? One time, Kung alam nyo, no, mga taga-box, kapatid, kung alam nyo lang yan si Matubato, dating lumabas na rin yan. Yan hinahawakan nga ni, kasama yan sila ni Las Cañas, si Matubato. Hindi naman yan pulis, parang ano-ano lang yan. Kaya ngayon nandyan, lumabas na naman yung pangalan ni Matubato. Di ba? Tuloy natin. may nakita ko wearing sleeveless shirt. Siguro sleeveless. Nakita ko, may tao kasi, siyempre, pulis ako, may nakita kong tao naka-sleeveless, naglakad, na naka-holster ng 45. At pumunta siya sa isang sasakyan na yung owner type jeep. Mayroon niya siyang owner type jeep. Paglingon ko, mayroon siyang importin. Napatanong ako sa ibang tao, sino yan? Yan si Edgar Matobato, tauhan ni yung isang mayor ng Samal, Mayor ng Samal, Edgar Matobato, Antalan. Mayor Antalan, Your Honor. Nabanggit niyo po na nung una niyong nakita si Edgar Matobato ay siya'y may dalang armas? Naka-holster, Your Honor. Walang cover, labas ang 45. Labas ang 45? Yes. At may nabanggit pa po kayong isang armas? M14. M14. Yes, Nalalaman niyo po ba kung si Edgar Matobato ay kapwa niyo pulis? No. And Sabi nila, hindi, ano yan, police? Sabi ko. Kasi naka-react lang po ako dahil police ako na may nakita akong may armas. Ano yan? Bata ni Mayor Antalan. I understand that you were a police officer during the time, Yes, Your Mr. Honor. Buenaventura. Did you not bother to prompt Sabi kasi nila, Edgar Matobato? sabi nila member ng CHDF, Ano po yun? Civilian Home Defense Force, Your Honor. Saan po ba naka-attach itong civilian force? Civilian Police Force? Home Defense Force. Army po yun sa Army. Civilian Home Defense Force. Yes, Your Honor. Saan po ba attached itong Civilian Home Defense Force? Sa military po, Army. Mga sundalo. Sa military po. Yes, But Your you Honor. were saying kanina na siya ay bata, tao, ng mayor ng Samal. Tama po ba yun? Tauhan siya ng Mayor ng Samal. Ano pong pangalan ng mayor ng Samal? Mayor Antalan po. Nalalaman niyo po ba kung ano itong civilian force multiplier? Yes, Your Honor. Ano po ba itong civilian force multiplier? Home Defense Force yun under the Army. Under the Army. Nalalaman niyo din po ba na kayo ay kilala ni Edgar Matobato? After na, Your Honor, after noon. Yung first time nakita ko siya, after noon, nakilala niya rin ako na isang pulis. Kaya, Kilala po kayo ni Edgar Matobato bilang boss doon sa grupo ni Mayor Duterte. Do No, you na- confirm this? hindi naman boss, Your Honor, security driver lang po ako. Pero Driver nga, attorney. Security driver. Naka-assign. Hindi yan magiging boss. May raming boss siya. Siguro kung may mga maliliit na mga ano lang, katulad ng mga kaibigan niya na tatawagin siyang boss, pwede. Ano ba na, attorney? Security driver. would you confirm na kayo po ay kilala ni Edgar Matobato bilang isa sa mga tao ni Isang Mayor pulis po, Duterte? isang pulis. And would you confirm also that for quite some time itong si Edgar Matobato ay naging tao din ni Mayor Duterte? Hindi po. Not at any point in Narinig time. ko yung sabi niya na naging security siya ni Mayor Duterte. Hindi. Sinungaling nga yun. Kaya nga,
hindi nga pinakinggan doon sa Senate at Attorney Loestro, hindi nga pinakinggan yun, di ba, hanggang lumayas na pinalayas nila kasama ni si Trillanes ang mayawak noon, sila ni Las Cañas. Huwag nyo nang ipipilit pa si Matubato dyan dahil mas lalo lang kayong maano dyan sa mga investigasyon nyo. Lumalabas na tuloy talaga ang dyan. Mapapahiya lang kayo dyan. Di ba? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Na naging security siya ni Basti, naghatid sa eskwelahan, hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Ang security ni Mayor Duterte, puro pulis. Ayun, palakpakan Mr. Buenaventura, may mga babanggitin pa rin po akong pangalan dito. Yes, Your Honor. Nakikilala niyo po ba si Chris Lanay? Chris Lanay. Lanay Hindi ko na. makuha, Your Honor. Si Andong? Hindi ko kilala, Your Honor. Si Jopet? Hindi, Your Honor. Si Alvin Laod? Pulis din yun, Your Honor. Alias Boboy Maldito? Hindi, Your Honor. Alejandro Casas alias Toothpick? Toothpick. Yung bata ni Juan Your Honor, ni Las Cañas. Si Boy Pondoyo alias Boy Chacha? Sa City Hall po yun, kasama Your ng Honor. kurat sa dyan. Alias Inchi? Hindi ko kilala, Your Honor. Jerry Troso? City Hall po, Your Honor. De La Serna Brothers? Hindi ko Sina kilala. Ayan, Yoyin, at Jongjong? Hindi ko kilala, Your Honor. Duhilag Brothers na may pangalang Roland, Yanyan, Alan, at Valentin? Hindi ko kilala, Your Honor. Ayon po sa ating mga source, Mr. Buenaventura, ang mga nabanggit pong pangalan ay mga miyembro ng Davao Death Squad. At ito po ay ayon kay Arturo Las Cañas. Ano pong masasabi niyo rin? Ayan na naman, sinasabi ko na nga nandyan kayo, kumukuha kayo ng mga conclusion na kaagad doon sa kay Las Cañas. Asa na si Las Cañas ngayon? Attorney. Asa na? Di ba? Nawala, hindi na nga ilabas yun dyan. Papuntahin nyo dyan si Las Cañas. Ilabas nyo. Ang sarap na ng buhay ni Las Cañas ngayon. Asa na kaya tinago yun? Di ba? Hindi makikita. Kaya ngayon, dyan na naman pala kayo. Kay Las Cañas pa rin ang bagsak nyo. Sigurado ba naman yan? Ito. Yan po ang sabi ni Las Cañas, Your Honor. Dahil sila, nasa heinous crime sila. Ako, security driver lang po ako ni Mayor Duterte. Wala akong buwan doon. Isang unit sila doon sa police. Dito lang ako sa kay Mayor Duterte. Do you confirm that Davao Death Squad exists? Yun sa newspaper, sa media. Yun, media. Do you know Arturo Las Cañas? Yes, Your Honor. Do you know Jose Basilio? No, Your Honor. Las Cañas, Wala talaga. Basilio, and Matubato. Para na talaga All of reporte them ito. are members of Pinabalik-balik na. DDS, Davao Death Squad, and they are identifying you bilang taong dinadaanan ng mga orders ni Mayor Duterte. Ano Ganit- pong masasabi nyo dito? Ganito po yun, Your Honor. Heinous crime headed by Colonel Makasait. Si Colonel Makasait, SPO4 lang ako. Dati SPO3 pa. SPO3 pa ako. Good answer. Palakpakan si SPO4. SPO4 tapos kumbaga hahakbangan lang na si yung Colonel Makasait, hahakbangan lang ng SPO4. Parang iano pa na kailangan pa siyang anuhin na Makasait. Ano ba naman? Obvious ba naman yan? Diba? Tama lang yan. Deny as in deny ka na lang dyan, P4. Diba? Good answer. Kung ako mag-order sa kanila, Your Honor, Colonel Makasait, bumidal police officer na Davao City, maniwala sa akin yon. Tama. Maniwala sa akin yun si Colonel Makasait. Mr. Chair, Yes, Congressman Akop. Ayan na. maniniwala sa iyo. Ayan na. Kasi ikaw ang palaging kasama. ng Ayan mayor. na. Pero hindi Pero ako... naman talaga, di ba? Yes, sir. galing ako As sa servisyo, driver, ano ba yan? as driver security, Your Honor. Hindi, Driver pero security kung- lang po ako. Pero kung may iutos yung mayor sa iyo, iisipin nung kakausapin mo, galing kay mayor talaga yan. Di ba? Wala mang giutos sa akin na ganyan, Mayor. Iba yung sagot mo sorry, kanina. Your Honor. Hindi ko naman sinasabi kung talaga. may... Talaga si ako. Ano ba naman, hinuhuli mo na naman yan. Huwag na kasing, ay nako. Sayang lang yung pagka ano nyo talaga.
bagsak ang ano nyo dyan, rating nyo. Iniutos sa'yo. Yeah. Pero yung sinabi mo na hindi pwedeng sumunod si Major Makasait sa'yo, susunod yun dahil ikaw ay driver bodyguard ni Mayor. Kalakaran yun. Hindi, Congressman Akop, hindi yan, basta-basta yan susunod din sa kahit anong sabihin pa ni dito, Buenaventura, maghihingi din yan ng confirmation kahit nasabihin pa na sabi ni Mayor. Pero tatanong pa rin yan dahil siyempre parang iniisip niya, baka nga gawa-gawa lang ito. O kakaano naman ito. O Mayor, totoo ba itong sinasabi ni Buenaventura na may inutos mo? Yun. Kailangan alamin din yun. Hindi basta-basta na lang susunod yung kernel doon sa SPO4. Ano ba naman, Sir Akop? Oh. Mindset ba? Mindset. Doon, di ba? Maski naman sa serbisyo, ganun eh. Hindi. Di ba? Ano ba naman? Pares tayong galing sa serbisyo, kaya alam ko yan. Kaya huwag mong sagutin si Honorable Luis Ron ng ganun. Ang tamang sagot mo, hindi naman ako inutusan ni Mayor. Di ba? Oh. Mr. Buenaventura? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Buenaventura, sino po si Superman? Hindi nyo rin po ba alam? Yun ang call sign ni Mayor. Doon may radyo pa kami. Superman. At least you confirm Yes, Your Honor. that Superman is Mayor Duterte. Yun ang call sign niya sa radio. Yes, and he is actually called Superman by DDS. Do you confirm that? I do not know, ma'am. Ano ba eh? DDS pa rin. Ano ba naman di? Huwag nyo na kasing yung dahil hindi nyo na maisalang yung din sa Ay nako, diretso nyo na kasi sa yan. Idiretso nyo na kaagad na i-file na yung kaso para maanuhan naman ng ICC. Ano ba naman? I do not do. Hindi Sa amin niyo po lang yun, alam? ma'am, sa radio. Sa radio, ma'am. Yan ang call sign niya sa radio. Sa amin yun. Everybody in DDS call Mayor Duterte as Superman. Sino pong DDS, ma'am? Oh, yun. Wow. Tanungin. O, sa yan. O, tama. Yun. Sagutin. O, yan. Ikaw ngayon ang tanong, O, mamaya, ikukuntim na naman yan. Kukuntim yan. Bakit ka nagtatanong DSPO4 kay, binaliktad mo, imbis ikaw ang ikaw patuloy nagtatanong kung sinong DDS. O, di ba? Tama yan. Mr. Buenaventura, Yes, Your Honor. are you not confirming to the Quadcom the existence of the Davao Death Squad? Narinig ko lang yan, ma'am, dahil ang nagbigay ng pangalan yan is the media. Did you watch the Senate investigation where the President appeared? Yes, Your Honor. And did you watch him confirm that there is Davao Death Squad? Siya po, Your Honor. Yes, Siya po ang may did sabi. you Yun, watch tama him? yan. Huwag ka nang makikisaw-saw dyan. SPO4. Di ba? Huwag ka nang makikisaw-saw. Kumbaga, hinuhuli ka lang yan para mabigyan ka ng madagdagan nila yung statement mo na Him, confirm. Yes. Napanood niyo po ba yon? Yes. And napanood niyo din po bang sinabi niya na si Senator Bato ay kasama dun sa Davao Death Squad? Narinig ko po, Your Honor. And of course, you've heard already that Las Cañas is also confirming that there is Davao Death Squad. Sa kanya, si Arturo Las Cañas po, may sabi din sa kanya. Yes, and even Matubato is Diba? confirming that there is Davao Death Squad. Matubato. Yes, Your Honor. And even Jose Basilio is confirming that there is Davao Death Squad. Basilio, I do not know Basilio, Your Honor. But of all the names that I have mentioned, I hope you realize that the President himself confirms the existence of Davao Death Squad, and you are denying Davao Death Squad. I did Yes. not, Your Honor. Narinig ko lang, Your Honor. I am not answerable for President, Your Honor. Yes, but you are with the President since 1988 to 2008, Yes, and ma'am. I am inclined to believe that you know almost all the activities of the President. Tama po ba ako? Hindi lahat. And when the President say that he confirms that there is Davao Death Squad, then it means that there is really Davao Death Squad. And if you deny that, then somebody is telling a lie. If the President confirms this already, I do not understand why you keep on denying Davao Death Squad. Sa akin po, Your Honor, narinig ko lang. So, kung nagsabi ang Presidente, narinig ko sa kanya. Before I end my interpellation, Mr. Chair, may I request the Secretariat to please flash the two pictures of the President with Mr. Buenaventura.
Can we have the two pictures, Secretariat, please? This is only to bolster the fact that Mr. Buenaventura has been with the President since 1988 up to 2008. And for 20 years that he was working with President Duterte, then Mayor Duterte of Davao City. I wish to submit, Mr. Chair, that he is aware of all the activities then of Mayor Duterte. Secretariat? For my last question, Mr. Buenaventura, ang sabi niyo po kanina, mabait si Mayor Duterte. You confirm that? Yes, Your Honor. Kung ibabalik ko po yung inyong nakaraan and if you will be given the choice, sino pong gusto nyong maging principal nyo ulit? Si Mayor Duterte po ba ulit? Duterte. Yes, Your Honor. That's how you admire, idolize, respect, and care for the former president. Tama po ba? Yes, Your Honor. And in the scale of 1 to 10, Mr. Buenaventura, if we will be assessing your loyalty and dedication to the former president, paano nyo ho ba regradean yung level ng loyalty at dedikasyon nyo sa former president? 10. 1 being 10. the lowest and 10 being the highest. 10. And with a grade of 10, you will not say anything that will harm the president. Yes or no? Sorry, ma'am. And with a grade of 10, ibig sabihin, yun po ang pinakamataas na loyalty at dedication na ibinibigay nyo sa president. You will not say anything that will harm the president. Yes. Yes, Your Yes. Honor. To the extent that you will make misrepresentation to save the president. Yes or no? Sorry po. But what do you mean, Your Honor? To the extent that you will be making misrepresentation to save the former president. Tama po ba yun? Yes or no? Tagalogin mo na lang kasi, attorney. Yes, Your Honor. With that, Mr. Chair, then I wish to believe that the representations that he is giving Mr. to us Chairman, right now, can you kindly not translate that to entirely Tagalog para Mr. Ayan na. Buenaventura, Umirit na si Kanina po, Dan tinanong Fernandez. ko Sorry, Your Honor. kung atin pong gragraduhan ang inyong loyalty at dedication sa inyong naging principal for a period of 20 years, 1 is the lowest and 10 is the highest. 10 po. Ganon po kataas ang loyalty at dedikasyon nyo sa dating presidente. Tama po ba? Yes, Your Honor. At dahil sa napakataas ng inyong loyalty at dedikasyon sa kanya, hindi po kayo magsasabi ng kahit na anong ikakapahamak niya. Tama po ba o mali? Tama po. At kung kailangan Kaya nyo pong nga, magsinungaling, ano ba magsisinungaling kayo, mailigtas nyo lamang siya. Hindi po. Tama po o mali? Hindi Ay, po. ano ba naman Because yan? you are... Ano ba naman yan, attorney Loistro? Nang ano ka na talaga eh, para kang nagko-cross-examine ka na sa isang ano eh. Imagine yan, ano lang yan, hindi pa yan usgado na pwede mong ano yung isang ano, source lang yan. Kumbaga kumuha lang kayo ng ano, pero hindi parang nagano na kayo nagigisa na isang akusado. loyal and dedicated to the former president. Ano, obvious naman. At kung kailangan nyo pong magsinungaling to save the former president, gagawin nyo rin pong magsinungaling. Tama po o mali? Katulad mo, nagsinungaling. Kung nasaan nakatago yung asawa, di umano, o di ba? Ayan, ikaw ang nang ano din dyan. Kung sino ang nag-ano, putak, siyang nangingitlog, o di ba? Tama. Because you graded your loyalty and dedication by 10. At kung kailangan nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas lamang ang dating Pangulo, Of gagawin course. nyo din po ba Ano yun? ba naman? Yes, Your Honor. See? Kung kaya nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas ang dating Pangulo. The more reason na kaya nyong magsinungaling, mailigtas lang ang dating Ay, Pangulo. Can we hindi naman sa ganon. please flash the pictures? Next picture, please. The two old pictures. There. Mari nyo po bang ituro sa amin dyan? Sino po ba kayo dyan? Yung naka-tindig po, nakaputi. Yun pong nakatayong nakaputi. Yes, Your Honor. Sino po yung may bilog doon sa gitna? Si dating presidente po. At sino naman po yung mga kasama ninyo sa picture? Taga-media po. Taga-media. Saan po ba kuha itong letratong ito? Sa kuwan po, sa Turil, yung Eden Bayabas po, hindi pa yun, wala pa yung, Mga anong taon po ba kuha itong letratong ito? hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala, Your Honor. Approximate year lang po.
Perhaps you can base it on the looks of the former president. Batang-bata pa po siya dito. If you started in 1988, Early 90s, Your Honor. early 90s, so mayor na po si President Duterte during the time. Yes, Your Honor. As early as then, ganun na po kayo ka-close dito sa ating dating Pangulo, no? Kasi kahit mga media ang kasama, kayo pa rin ang kasama niya. Tama po ba? Ako kasi ang security driver, Your Is Honor. Turil outside Davao City? Within Davao City, Within Your Honor. Davao City. Can we flash the next picture, please? Sino po kayo dito, Mr. Buenaventura? Wala po ako dyan, ma'am. Wala po kayo. Sino po yung may bilog na naka-shades? Hindi po ako yan, ma'am. Sino nga po? Yung may bilog na naka-shades, if you can identify him. Nakikilala niyo po ba siya? Hindi po, hindi po. Malay niya. I think nakikilala ko po siya. Malay niya kung He's sino. the former president. Tama po ba? Ay, yung isa, ma'am. Yung dalawa kasi na bilog, ma'am. O, yusin mo Yung isa, kasi, ma'am, attorney. ito, isa, Ba ma'am, naman kilala ko. yan, ano? He's the former president. At ito pong nasa bandang kaliwa. Sino po ba yon? Hindi ko kilala yan, ma'am. Hindi niyo po nakikilala. Yun pong nasa likod. Ay, hindi po. Hindi nyo rin po kilala. But at least the first picture, Mr. Chair, shows that as early as 1990s, Mr. Buenaventura is already with the President, and having spent 10 years of his police career with the President during the time as mayor of Davao City, I wish to believe that he has given so much loyalty and dedication to the President, as proven by his recent answers. Ang sabi po niya, kung kailangan niyang ialay ang buhay niya to save the President, gagawin niya. At kung Natural, kailangan niyang security nga eh. magsinungaling to save the President, Attorney, ano ba magsisinungaling naman siya. yun? So, I submit, wala siyang sinasabi na magsisinungaling, attorney. Ano ba naman Mr. yan? Chair. Thank you, Congressman Ang mali talaga dito, no? Hindi naman ako dumaan ako sa security ha, bodyguard. Kung hindi nyo mo itatanong, ako'y naging security bodyguard ng isa sa secretary ni Tatay Digong sa Department of Finance, si Secretary Dominguez. 16 years ako dyan nagtatrabaho bago ako lumipat dito, bago ako pumunta ng Amerika. So nagiging ako dyan kay Secretary Dominguez hanggang na-assign ako sa kanyang mga anak. Lahat ng kanyang mga anak na-assign ako doon. Doon lang ako tumagal sa anak niya na babae hanggang mag-asawa. Simula nung nagdalaga, galing nag-college, pag-uwi ng Pilipinas, nagiging security na ako doon sa kanila hanggang nag-asawa, nagkaanak. Yun, bago ako umalis doon sa Pilipinas ng 2011. Hanggang 2011, nagsimula ako sa kanila doon 1997. Hanggang 2011, ang tagal-tagal ko diyan sa kanila nagtatrabaho. Kaya kilalang kilala ko na yan yung mga pamilyang Dominguez. Alam ko na yung talagang background ng hindi naman totally alam yung ng buhay ni Duterte. Hindi pa naitayo yung Marco Polo Davao Hotel. Lagi na yan sila pumupunta. Every year yan sa halos, hindi lang every year. Pero tuwing bagong taon yan, sila doon yan sa Davao, sila nagbabagong taon. Buong pamilya yan. Yun na ang tradisyon nila doon. Kaya yan sila, magkababata talaga ni Digong yan at saka si Secretary Dominguez dyan sa Department of Finance. Kaya alam ko kung paano nakumbinsi ni Boss Dominguez si Tatay Digong tumakbo ng presidente. Kasi nandoon nung time na yun, yun na ang kasagsagan na yun na ang plano talaga nila na patakbuhin yan si Duterte ng presidente bago ako umalis sa Pilipinas. Yun na ang bulong-bulungan. At saka si Ramos din. Kasi sila dyan. Magkaano na yan dati. Kaya yun. Sa mga hindi lang nakakakilala dyan kung paano magiging security bodyguard sa mga politiko, no? Hindi naman totally politiko yan si Dominguez. Kung paano lang magiging ng security, kung ano ang papel mo, kung pagdating sa loyalty ka na. Kumbaga, hindi naman sabihin mo,
kahit pagsisinungaling para doon sa ano mo, amo mo, magsisinungaling ka lang din. Hindi lahat ng pagsisinungaling na pwede mong sangayunan. Merong ano na talagang ano, pero hindi, wag mong husgahan yung ano na kaagad kung mo nagsinungaling dahil ano loyal kay Duterte. Yun na kaagad ang conclusion yun na kaya nga hindi niya pwedeng ilaglag si Duterte dahil loyal siya doon. Ano ba naman, napaka-obvious naman, di ba? Alright guys, at saka maraming salamat ulit sa ating mga ano dyan. At dito na tayo magtatapos, no? Dyan lang muna ang ano ko, dyan sa reaksyon na yan tungkol doon sa mga kaganapan dyan sa Quadcom. Alright, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Bye-bye.